Dinumog ng mga taga-suporta ang COMELEC site sa Green Hills sa San Juan para sa filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbong kongresista. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa San Juan si Mobile Journal, Francis Orsio. Francis. Pops J, 13 ang nag-file ngayong araw ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista dito sa COMELEC Green Hills sa San Juan City. Bago pa man magbukas ang opisina ng COMELEC dito sa San Juan kaninang umaga, nakaabang na agad ang mga taga-suporta ng mga kandidato bilang representante ng iba't ibang syudad at distrito sa Metro Manila. Meron pang nagbitbit ng banda habang ang mga supporters ng congressman aspirants may kanya-kanyang suot na damit para ipahayag ang suporta. Dumating ang mga kaalyado ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na sina Arjo Atayde na tatakbo sa 1st District at si PM Vargas para sa ikalimang distrito. Nandiyan din si re-electionist Mitch Kahayon Uy para sa 2nd District ng Caloocan. Sinamahan pa siya mismo ni Caloocan City Mayor Malapitan. Tatakbo rin para sa Manila 6th District bilang kongresista ang kanilang incumbent councilor na si Joey Uy. Meron ding bagong mukha kanina, si Jose Jaime Enague na tatakbong independent sa ikalawang distrito ng Marikina. Sabi niya, kung sakaling palaring manalo, isusulong niya raw sa Kamara na maisabatas ang paggamit ng baybayin sa pagsusulat. Ang pinakabata namang nag-file ng kanyang COC sa pagkakongresista ng Valenzuela 2nd District ay si Gerald Galang na may edad na 31 taong gulang. Pops J, nasa 35 distrito ang meron sa buong Metro Manila. Habang sinabi naman ng COMELEC na posibleng umabot sa 200 kandidato ang maglalaban-laban sa mga pwestong ito. Pops J. Francis, kamusta naman ang naging lagay ng COC filing dyan? Mukhang naging makulay dahil kanya-kanyang bitbit ng kanilang mga supporters, no? Yes, Pops J, tama ka. At sa nakausap natin, base na rin sa assessment ng Philippine National Police, ay payapa naman ang naging pagdaraos ng unang araw ng filing nitong COC dito sa may COMELEC Green Hills. At kanina rin, pero nililimitahan nila, Pops J, yung pagpasok doon sa may 3rd floor kung saan doon mismo yung opisina ng COMELEC kung saan nagpa-file ng COC yung mga aspiring congressman. At hanggang 5 nga lang daw na kanilang supporters or yung immediate family members ang maaring sumama doon sa taas. Pero dyan sa labas, kung makikita nyo nga sa ating mga ipina-flash na videos, ay hindi naman nila, kumbaga wala namang limitation, Pops J, kung gaano karami yung gustong sumama, bumotot at magpakita ng suporta doon sa kanilang mga kandidato, Pops J. Francis, bakit dyan sa San Juan pinag-file ng COC ang mga tatakbong kongresista? Pops J, dito ang itinalagang opisina or ang itinalagang opisina ng COMELEC, Pops J, para sa mga tatakbo na kongresista dito lamang sa Metro Manila, Pops J. Pero para doon sa mga tatakbong mga kongresista sa iba't ibang probinsya ay may kanya-kanya silang kumbaga assignment na binigay ng COMELEC, Pops J. Francis, sabi mo maraming taga-suporta ang pumunta dyan kaninang umaga pa lang. Kaninong supporters naman yon? Pops J, mula kay Joey Uy, nakita natin na may mga patarpulin pa yung mga kanilang supporters. Tapos bukod dyan, meron din ang si Kahayon ng Caloocan at maski yung kakaalis lang kanina na independent mula sa may na tumatakbo sa Manila na si Joseph Lumbad sa 1st District yan ng Manila. Actually, kasama niya kanina, Pops J, si Boss Toyo, yung social media personality. Itong kakaalis nga lang na si Lumbad natatakbo para sa Manila 1st District. Francis, si Congressman Arjo Atayde, may escort pa. Sinamahan pa ni Mayor Joy. Naghain na rin ba si Mayor Joy Belmonte ng kanyang COC? Alam mo, Pops J, bagamat magkaiba sila ng partido, ay buo yung suporta ni Mayor Joy Belmonte para nga kay Arjo Atayde na tatakbo sa pagka-representative dito sa Quezon City. At si mismong si Atayde ay ito na yung ikalawang pagkakataon na tatakbo siya dito sa Quezon City. At kasama niya din yung mismong kanyang ina na si Sylvia Sanchez. Kasama na rin si Vice Mayor Gian Soto, Pops J. Ayun, star-studded din yung naging kanilang pagpa-file ng COC. Francis, kailan naman inaasahan ng COMELEC na dudumog pa yung maghahain ng COC for congressional seat dyan?
Kasi dahil inaasahan hanggang October 8 pa yung pag-profile ng COC dito sa may Comelec Green Hills, inaasahan ayon na rin sa Comelec na dadagsa pa sa mga susunod na araw yung mag-profile ng kanilang Certificate of Candidacy. Kasi ngayong araw, nasa 13 kandidato pa lang o yung official na nag-file ng COC at sabi ng Comelec, nasa 200 daw yung inaasahan nila na mag-profile pa hanggang October 8 para doon sa 35 posisyon or legislative districts dito sa buong Metro Manila, Pops J. Ayun, maraming salamat. Mobile Journal, Francis Orsio.